bihasa sa pagdurusa, at gaya ng isang kinasusuklaman ng mga tao, ay hinamak natin siya at itinuri na walang kabuluhan. Hindi nakapagpigil si Veronica. Itinulak siya ng di mawaring habag at awang hindi nahadlangan ng anumang pagsasaalang-alang. Pinunasan niya ang mukha ni Jesus at ito ay nalarawan kaagad sa kanyang bira. Ito ang ika-6 na istasyon sa daan ng krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng mga anak na yumaong Dr. Domingo at Ginang Adela Villacorta. Kasamang iilaw mga kasapi ng Servants of the Lord Prayer Community. Ikalawang pagharapa. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, subalit tunay ngang siya ang nagpasa ng ating mga dusa at dinala ang ating mga dalamhati. Samantalang ipinalagay nating siya'y hinampas, pinurasahan ng Diyos at inapi. Siya ay pinaglagusan dahil sa ating mga kasalanan, niyurakan dahil sa ating mga pagsalansang. Ang parusang makapagliligtas sa atin ay ipinataw sa Kanya, at nasa Kanyang mga latay ang ating pagkagaling. Sa mga tagpo ng pagkarapa ni Jesus, makikita sa hanay ng mga imahen ang pagbabago ng larawan ni Kristo sa kanyang pagkakarapa. Kung sa una ay isang tuhod lamang, ang ikalawa ay 2 tuhod, at nakasalalay na ang kanyang kamay sa lupa. Ito ang ika-7 istasyon sa daan ng krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni na Dr. Juan at Dr. Virginia Tordesillas at pamilya. Kasamang iilaw mga kawani at mag-aaralan ng Nazarene College Foundation and Hospital. Ikatlong pagharapa. Matutunghayan natin sa aklat ng Propeta Isaias, pinagmalupitan siya, subalit nagpakababa at hindi umimik, tulad ng maliit na tupang dinadala sa patayan, tulad ng tupang walang kibo sa harap ng mga manggugupit sa kanya, at di nagbubuka ng bibig. Nananarawan sa tagpong ito ang tuluyang pagkahandusay ng Panginoong Hesukristo, tanda ng labis na hirap na kanyang tinamo sa daan patungong Kalbaryo. Ito ang ika-9 na istasyon sa daan ng krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya na yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta. Kasamang iilaw mga kasapi ng Divine Mercy Apostolate. Si Jesus ay minumara ng kasuot. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin ay Golgotha, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Sa pag-uubad kay Jesus, muling nananariwa ang mga sugat na kanyang tinamo. Muling nakaramdam ng kirot at hapdi ang kanyang mahiwagang, ngunit hindi lamang pisikal na katawan ang nakaramdam nito, sapagkat ang tunay na katawan niya ay ang simbahan. Ito ang ika-10 istasyon sa daan ng krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Dr. Gerald at Ginang Clarissa Belsa at pamilya. Santo Cristo de las Penas, ang pagharap ni Jesus sa kanyang kamatayan. Binigyan nila si Jesus. Pagbabangon sa banal na krus. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tagpong ito ay nasa pangalaga ng pamilya na yumaong Pedro Rubio. Ako'y nauuhaw. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba.
nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang kaganapan ng itinakda ng Ama para sa kanyang bugtong na anak. Kung paanong namatay si Jesus sa krus, tayo naman ay kanyang hinango mula sa kasalanan. Ito ang ikalabing